Philippines and hello world and welcome back sa aming channel! For today's video ay niyaya ko nga si Papa at si Mama na pumunta sa bundok. It's been how many years na rin kasi mula nung nakapunta ako sa bundok at para kasing nagkikrave ako ng lubi-lubi at galyang. Wow, nagkikrave! At bago nga kami makarating sa bundok ay kailangan muna naming tawirin ang ilog na ito. Ito ang Baclayon River. Noong bata pa kami ay madalas kaming maligo dito sa ilog. Noon ay malinis pa ang ilog na ito pero habang tumatagal ay hindi na ideal na maligo dito. Pagkatawid nga namin ng ilog ay diretso na kami sa daan paakyat ng bundok. Maingat din kami sa paglalakad dahil maputik at madulas ang daan. Naaalala ko pa nung nasa elementary pa lang ako ay nagtatanim kami ng kamote, kamoteng kahoy at gabi sa bundok kaya mas madalas kaming nakakapunta dito. Kaya ngayong papaakyat kami sa bundok ay parang nagiging fresh ulit ang mga alaala ng aking pagkabata. Ay! Ilang minuto pa ay narating na namin ang batis kung saan pwede na kaming maghugas ng aming mga paa at tsinelas. Ito rin ang batis kung saan dati kaming nangunguha ng tabagwang, isang uri ng edible snail. Mas maraming tabagwang kapag hindi malakas ang agos ng tubig. Pero dahil ilang linggo nang umuulan dito sa Bicol, ay malakas ang ragasan ng tubig dito sa batis at ang dudulas ng mga bato. At andito na rin tayo sa matarik na part. Maya-maya pa ay may napulot nga si Papa na 2 niyog. Ayos, may panggata na naman. Sumungkit din pala si Papa ng buko dahil medyo nauhaw na rin si Mama sa kakalakad. Ganito talaga ang pagkain ng buko dito sa bundok. Kailangan mong butasan para makahigop ka ng sabaw at kailangan mo ring gumawa ng kutsara mula sa bunot. Mas masarap kumain ng buko kapag ganyan ang kutsara. Promise! At hinigop na nga ni Mama ang sabaw at ako naman ang kumain ng laman. Siyempre, hindi makukumpleto ang pag-uwi ko ng probinsya hanggat hindi ako nakakakain ng buko na fresh from the coconut tree. Kapag binili mo kasi ito sa palengke ay nasa 15 to 20 pesos na. Lalo pa kapag hindi dito sa Bicol, around 35 to 50 pesos tapos maliit pa. At least sa bundok libre lang, di ba? Pagkatapos ng kumain ay nagpatuloy na kami sa paglalakad dahil ang next goal namin ay ang pag-harvest ng galyang. Yes, ito ang tinatawag na galyang. In English, it is called giant swamp taro. Alam nyo ba na ang galyang ay isa sa pinakamalalaking root crop sa buong mundo? Ang height nito ay pwedeng umabot hanggang 6 meters. Ilang taon din ang inaabot bago ka makaharvest ng masarap na galyang. And we are lucky today dahil meron na tayong makukuha. May guidelines din pala para malaman mo kung pwede na ngang i-harvest ang galyang. Binibilang ang dahon at tinitingnan ang talbos. Masarap itong gataan. Pwede ring ihalo sa igado at pwede ring ilupak. Wow, natatakam na ako. Siyempre, kailangang itanim itong muli para sa mga susunod na taon ay meron ka ulit na ma-harvest. After nga naming makakuha ng galyang ay nag-crave na naman ako ng bayabas. Dati kasi ay nakakatuwa talagang manguha ng bayabas dito kaso dahil ilang linggo na ngang umuulan ay walang mga bunga ang bayabas ngayon. Nagpunta pa kami sa may dulong part kaso bigurin kaming makakuha ng bayabas. Nagtingin-tingin na rin kami kung merong lubi-lubi pero wala rin kaming nakuha. Mukhang marami na ang nagsipuntahan dito sa bundok noong mga nakaraang araw. Nakaka-relax naman ang view dito sa may taas, ang presko ng hangin at walang bahid ng polusyon. At sa puntong ito ay nag-decide na nga kaming umuwi. Pero syempre nag-request ako kina Mama na sabi ko doon kami dumaan sa may malalaking puno ng pili. Alam nyo naman, wala pa ring tatalo sa pili. At pagkarating pa lang sa may paanan ng puno ng pili ay sobrang nakaka-excite na dahil ang dami naming napupulot as in. Ito naman ay swertihan din. Hindi lahat ng mapupulot namin ay mapapakinabangan ng laman. Nabubulok din kasi ang pili lalo na't panay ang ulan dito. Pero grabe, jackpot talaga, ang dami naming napulot. Merong mga wala ng pulp, meron din namang mukhang kahapon lang nalaglag mula sa puno, at meron ding mga bagong sibol. Ito yung tinatawag naming mini pili. Meron din bang pili dyan sa inyo? Tara, mamulot tayo? So after nga naming mamulot ng pili ay nag-decide na kaming umuwi dahil baka abutin na kami ng buong maghapon kakapulot ng pili. Sa unahan din ay meron pang mga puno ng pili at ang dami rin naming napulot. Jackpot talaga! Hindi na namin kailangang umakyat. Pupulot na lang kami kaso syempre nakakangalay din kakayuko. Ang dami talagang pili ngayon!
Kahit maliliit pa lang itong pili pero napakalaki ng chance na okay pa ang mga laman nito dahil parang ilang araw pa lang itong nalalaglag mula sa puno. At kahit nakakapanginayang man dahil hindi namin mapupulot lahat ng nalaglag na pili, ay nagdesisyon na nga kaming umuwi. Dito kami dumaan sa kabilang side kung saan madadaanan namin yung south part ng ilog. Nakakatuwa talaga ang pagpunta sa bundok. Medyo nakakapagod din pero mas nangingibabaw ang saya dahil for how many years ay nakapagbanding ulit kami ni na mama at papa na parang katulad lang nung ako'y bata pa. That's all for today's video. Thank you for watching!